Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Gagawin natin ay satisfaction. Naalala ko ang bahay ng nanay ko, 4 na po kaming nakatira. Up and down po yun. Para mapagbigyan ng nanay ko ang mga kamag-anak namin sa Ilocos, sa Quezon, lahat kami. At naranasan ko ron ng isang bahay na 4 na po ang tao. Pero nag-enjoy po ako. Pero nung magpamilya ako, ayoko na ng ganong uri ng bahay. Gusto ko ay kami na lang. Ayoko po kung paano. Dahil nga, at napakarami po na nagtapos doon sa bahay na yun sa pag-aaral. Kaya nga po, unawain nating mabuti. Ano man ang kalagayan mo, ikaw po ay special sa Diyos. Yan po ang alam ko at tiyak ko. Kaya tayo ay lahat ay nasa biyaya ng Diyos. Kaya kung atin pong unawain, hindi po tayo maliit na simbahan dahil yung atin pong Sunday service, yung ating revival service ay pumupunta po sa at least 25 million household sa Pilipinas. Ito pong sermon na ito, pupunta po ito 4 times a day sa 25 million families. And then, pupunta po ito sa at least 500 million people sa 27 countries. Kaya tayo po ay nasa malawak at malaking gawain ng Panginoon. For almost 20 years, dinideklara ko na magkakaroon ako ng 3-hour broadcast sa telebisyon. Nag-uusap kaming mag-asawa kagabi. Tingnan mo ang iyong confession. Ipinapahayag mo lagi. Ngayon, more than 3 hours na po tayo sa telebisyon. Daily pa. Amen? So, confession will be realized. If you confess what you believe, mangyayari po yun. Kaya kung may inaasahan ka na kagalingan, basta magpatuloy ka lang. At magugulat ka na lang, 90 anyos ka na pala. Amen po ba? Kaya nga yung iba, bata pa'y matanda na dahil laging iniisip nila ay kanilang sarili. Lumaya ka sa sarili at isipin mo yan Diyos at ang gusto ng Diyos. So bow down your head and let us pray. Father God, each time that we are congregated and gathered together, there is always a special message for every special child. At kami po ay nagdidiwang at kami po ay nagagalak sapagkat kami po ay itinakda mo na pagpalain ng karunungan na magsisiwalat ng bahagi ng katotohanan tungkol sa iyo bilang aming Ama at sa iyong anak bilang aming Panginoon at sa iyong Espiritu bilang aming mga aliw at tagapagturo. At liwanagan mo ang bawat puso at bawat isipan at maranasan nila ang kaginhawahan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Sa iyo ang kaluwalhati at papuri sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Sa Genesis 21:22. Genesis 21:22. And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his host, spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest. God is with thee in all that thou doest. Napakaganda pong paggalang. At hindi po pangkaraniwang tao yung gumalang sapagkat ito ay hari o paraon. Si Abimelech ay hari po ng isang bansa. At ang chief captain, ang ibig sabihin, ang chief of staff ng kanyang armed forces,
ay nagsabi kay Abraham, God is with thee in all that thou doest. Ang Diyos ay nasa iyo sa lahat ng iyong ginagawa. Alam mo po, kung ikaw lamang talaga ay magtatapat sa Diyos, yun pong kahirapan, pansamantala lang yan. Yun pong sakit ay lilipas din yan. Pero kailangang mapagpasyahan mo sa iyong buhay, once and for all, na ikaw ay magpapakaalam sa Diyos. Pansinin po natin si Isaac sa panahon niya, na kailangan niya ng tubig at pumunta siya sa mga balon na natabunan na. Hinukay niya ang mga balon na natabunan. At doon sa unang balon na kanyang hinukay, lumabas ang tubig. At ang sabi ng mga taga roon sa kanyang tinitirhan dahil siya isang dayuhan, akin yan. Nakipaglaban po ba siya? At ang sabi niya, kung iyo, edi sige sa iyo. At naghukay uli siya sa isa na namang balon na natabunan. At nung mapalabas niya ang tubig, muli may nag-angkin, akin yan. O sige, kung iyo, di iyo. At sa ikatlong balon, ganun pa rin ang nangyari. Pero, nung siya ay gumawa na ng kanyang sariling balon, nagkaroon ng kapayapaan dun sa lugar dahil lahat ay may tubig na. Amen? Kaya kung magagawa mo rin lamang na mabuhay na nasa kapayapaan, sa paligid ng iyong bahay, sa paligid ng iyong opisina. Kung magagawa lamang natin na tayo magkaroon ng kapayapaan because we are peacemaker as children of God. Blessed are the peacemaker. Hindi po peace breaker, kundi peacemaker. They are children of God. Amen po ba? So God is with thee in all that thou doest. Nakita rin ni Putipar kay Joseph na kanyang alipin, na ang Diyos ay kasama ni Joseph. So, atin pong gamitin ang ating isipan. Meron po bang uunlad sa pagiging alipin? Wala po. Pero, kapag ang isang alipin ay sinasamahan ng Diyos, siya po'y pwedeng maging makapangyarihan sa lupain. Dahil si Joseph ay sinasamahan ng Diyos. Kaya doon sa kanyang katayuan ng pagkaalipin, ginawa niya ang kanyang paglilingkod sa kanyang Panginoong si Putipar na parang ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. At sa kanyang pagtatapat, siya ay ikinulong sa fabricated charges. May pag-asa ba sa kulungan? Wala po. Sapagkat ang kulungang kinasadlakan ni Joseph ay king prison. Walang paglilitis at walang makalalabas doon ng buhay. Ang mapapakulong doon ay hanggang kamatayan na ang kahatulan. Pero pansinin po natin sa gitna ng kulungan, he prospered. Saan nagsisimula ang prosperity? In the mind. Kaya nga sabi ni Albert Einstein, imagination is greater than knowledge. Because when you use your mind productively, positively, magkakaroon ka po ng magandang pananaw. At lagi pong may magandang mangyayari sa bawat buhay. Sapagkat sa ibabaw ng lupa, bagamat magulo, ay may kapayapaan sa isang taong ang puso ay nakaugnay sa Diyos. So nagtagumpay po si Joseph. Dahil ang kanyang puso't isipan ay nakakonekta ay sa Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, nawa makita ng mga kaibigan mo, friends, associates, co-employees, co-business workers, na makita nila na ang Diyos ay nasa sayo. Amen? So yun po ang ating hangarin na makita ang Diyos sa ating buhay. Kaya't ang titulo po, God is with you all the time. Amen? God is with you all the time. Ang Diyos po ay nasa iyo, ang Diyos po ay kasama mo sa lahat ng oras. Ikaw po ba'y naniniwala na kasama mo ang Diyos? Ito po,
ito pong sangsinukob ay nilikha ng Diyos. At ang hangin po ay nandyan. Hindi natin nakikita ang hangin, pero meron pong hangin. At tayo'y nabubuhay dahil dun sa hangin ating hinihinga. Pero may mga matalinong tao na ginawang yung hangin ay inilagay sa container para maging gamit sa construction. Oxyacetylene. Ibig sabihin, oxygen at acetylene, yun pong gas, ay combustible. Pero ang oxygen po'y propellant, nang ibig sabihin ito po ang magtutulak para ito ay lumabas. Kaya yung combination ng oxyacetylene, makikita natin ito ay kung cutter ang gagamitin na puputol ang bakal at kung welding na pagdidikit ang dalawang bakal. At yumaman po ang mga kinuha yung hangin at inilagay sa cylinder, steel cylinder. At ang tubig po ay nandyan po kahit saan ka pumunta may tubig, pag minsan nga laging baha. Pero may matatalinong tao na nag-mineral water, kaya yung pangkaraniwan tubig ay naging 35 isang 5 gallons. Isip-isipin mo po yun, na kung ikaw po ay magiging matalino, wala pong taong maghihirap sa ibabaw ng lupa, lalo na kayo. Hello? Kaya nga, ang kahigdan natin, kasama natin ng Diyos 24 oras. Amen po ba? So the person that will promote you is somebody who always see you. Ang mag-aangat sa iyo at ang magpupromote sa iyo ay yung taong ikay laging nakikita at dapat na makita nila na ang Diyos ay kasama mo. God is with you all the time. Amen po ba? Pag naalala ko ang kwento ni Waldorf Astoria, nag-book siya sa isang hotel sa Chicago at fully book ang lahat ng hotel at pumunta siya sa isang hotel at ang sabi nung hotel manager, wala na pong bakanting rooms, fully book po dahil sa mga conferences dito sa Chicago. Pero pwede ka po doon sa quarters ko, pero nakakahiya po dahil hindi yun maayos, dahil sarili ko lang po yun. Pero at least kung papayag kayo, makakapagpalipas kayo ng magdamag. Winter time po noon. At siya po ay galak na galak yung mag-asawang matanda at nakadao sila ng magdamag. At binigyan niya ng tarheta itong hotel manager. At ang sabi niya, dahil sa kabaitan mo, ipagtatayo kita ng hotel. At natawa na lang siya. Dahil matanda, hindi naman niya kilala na si Waldorf Astoria pala yun. Pero after 2 years, tinawagan siya at pinapunta sa New York at ang sabi ni Waldorf Astoria, ito na yung hotel na ipinangako ko sa iyo. You will manage my hotel here in New York. Kaya nais ko pong ipaunawa na kapag ikaw ay ginawa mo ng buong puso na parang sa Diyos mo ginagawa yung iyong gawain, ikaw po'y iaangat ng Diyos. Because our Father who sees in secret will bless you openly. Kaya po, walang anak ng Diyos na maghihirap. I tell you, walang anak ng Diyos na maghihirap. Ikaw ay iaangat ng Diyos sa lahat ng panahon. Dahil kailangang maunawaan mo po na ang pagsama lamang ng Diyos ang napakahalaga sa ibabaw ng lupang ito habang tayo ay nabubuhay. Many are just existing and not living. But I encourage you to live and not just exist. Ano po yung just existing? Makikita mo na ipinanganak at makikita mo isang araw na namatay na lang. Walang nagawang anuman sa buo niyang buhay. Pero ikaw, may nangyayari sa iyo. Amen po ba? Pinahahalagahan mo yung maiksing buhay mo na 100 taon. Bakit maiksi ang 100 taon? So 100 years is minuscule compared to eternity. 1,000 years in the Lord is like one day in the Lord. Kaya nga ating unawain, hindi tayo dapat magsayang ng panahon. Kung ikaw ay may pamilya, enjoy your family.
Dahil sa pagtatapos natin sa hanap buhay, pamilya pa rin ang ating makakasama. Hindi mo pwedeng iwasan ng iyong pamilya, maliban na lang na magkahiwalay kayo. Pero wag mong gagawin yon sapagkat bawat tao ay itinakda sa isang pamilya. Kaya kailangan paunlarin natin ang relasyon natin doon sa ating pamilya at bigyan natin sila ng oras. Hindi pwedeng sabihin busy ako. Ang ibig sabihin ng busy, he doesn't know his priorities. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka magiging busy. Amen po ba? Pag inuna mo ang Diyos, maiayos mo ang lahat at hindi ka mapapagod. Magkakaroon ka ng oras na i-enjoy mo ang almusal mo na hindi laging nagmamadali. Kaya nga po, God is with you all the time. At nais kong iyong matuklasan ang napakahalagang dapat na hangarin natin sa Exodus 34:8 and 9. Exodus 34, verse 8. And Moses made haste and bowed his head toward the earth and worshiped. Kailangan pong ikay laging may oras ng pagsamba sa Diyos. Huwag na huwag mong kaliligtaan pagkagising sa umaga. Sabi nung awitin natin, paggising sa umaga, naalala ka. Anong kasunod? Nasasabi kang puso kong na makapiling ka. Kailangan kinasasabikan po natin na yan, Diyos. Amen? Kapag ito ay naging buhay mo, ikaw po ay kasasabikan din ng Diyos. So he bowed his head toward the earth. So siya po'y sumubsob. Ang kanyang ulo'y isinubsob niya sa lupa. At sinamba niya ang Diyos. And then sa verse 9, and he said, if now I have found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for thine inheritance. So ano po ang pakiusap ni Moses sa kanyang panalangin? Matitigas po ang liig namin. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Ang ibig sabihin, rebelde ang puso ng mga pinangungunahan ni Moses. Pero, so pardon our iniquity. Patawarin mo po ang aming mga kasamaan at ang aming kasalanan. At gawin mo kaming iyong mana. And take us for thine inheritance. Alam niya na napakabuti ng Diyos, alam niya na napakabait ng Diyos. Alam mo po ba na ang iyong promosyon ay nasa kamay ng Diyos? Alam mo po ba na ang iyong kayamanan ay hawak ng Diyos? For my God shall supply all your need in glory by Christ Jesus. Ang iyo lamang gagawin ay magpakaalam ka sa Diyos upang iyong kausapin ng Diyos na ikaw ay mabigyan ng pabor. Ganun lang po ang ginagawa ko. Nakikipag-usap akong madalas sa Diyos para humingi ng pabor. And if you receive the favor of God, within 24 hours, He can make you what He designed and purpose you to be. Laging tandaan mo, ikay idinisenyo ng Diyos upang magtagumpay. Hindi ka nilikha ng Diyos para maghirap. Nilikha ka ng Diyos para umunlad. So, ang hahangarin natin araw at gabi, pabor ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang pagsama ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang lagi nating hahangarin. Ang panalangin ko sa Diyos, Panginoon, alam mong ako ay walang alam. Hindi ako malalim sa iyong salita. Kaya kung ako'y hindi mo tuturuan, wala akong matututunan. At wala rin akong kakayahan na mabayaran ang lahat ng iyong ipinagagawa sa akin. Kaya't kung hindi mo ako tutustusan,
wala po akong magagawa. Dahil lahat po ng tulong ay manggagaling ay sa Diyos. Kaya huwag kang magtitiwala sa dami ng iyong diploma. Huwag kang magtitiwala sa dami ng iyong awards. Huwag kang magtitiwala doon. Ilagay mo lang sa isang tabi. At matuto tayo kay Pablo that all that is favorable to me, I consider all those as mere garbage in order that I will have Christ. So Christ is the best blessing that a person could desire. Si Jesucristo po ang pinakamaganda at pinakamahusay na pagpapalang hahangarin ng isang tao. Kaya nga po, kung hindi si Jesucristo ang iyong first love, mahihirapan ka po sa iyong buhay. It has to be first thing first. Kailangan si Jesucristo ang unang ating kaibigan sa bawat pagmulat ng ating mata. Mapapagod ka po sa daigdig, pero kapag si Jesucristo ang iyong first love at yung first love relationship kailangang laging first, araw-araw. Huwag na huwag mong isa sa pangalawa ang Panginoon. Gawin mong pangunahin ang Panginoon. So ano po ang mangyayari kapag ang presensya ng Diyos ay kasama mo? Ano ang mangyayari sa iyong buhay? Tingnan natin, silipin natin ng Psalm 16 verse 11. Ito po ang mangyayari kapag ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Thou wilt show me the path of life. So there will be revelation. There will be wisdom that will be given to you. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. So what is the path of life? The path of life is full of joy. So you will understand that you are in the path of life because you have fullness of joy. Amen po ba? At thy right hand there are pleasures forevermore. Ano po ang ibig sabihin? Na kahit tumanda tayo, tayo po ay hindi mag-aalala sa Alzheimer. Hindi po tayo mag-aalala na ang ating buto ay mananakit. Hello? Because a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Pag malusog ang iyong bone marrow, hindi ka pwedeng magkasakit. Kaya palulusogin natin bone marrow. At paano magiging malusog ang ating bone marrow? Let us be merry 24/7 with the Lord. Delight thyself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So right desire will add health to your physical being. So what is right desire? To please God. What is right attitude? To give honor and glory to God. Kaya nga tuwing gabi, ako'y nananalangin ganito, Panginoon, kung ako'y mamamatay ngayong gabi, pwede po ba patawarin mo lahat ng aking kasalanan? This is my nightly prayer. Dahil pwede tayong mamatay any moment. Ano namang katatakutan ko sa kamatayan, that is the gate to eternity, to live with Jesus forever. To reign with Jesus forever. Kaya nga, sabi ko, kung ako'y mamamatay ngayong gabi at ito na ang aking huling araw sa ibabaw ng lupa, pwede po ba? Wala akong kasalanan. So, ako po ay magbubulay. Ano po ba ang pwedeng aking, may nasaktan po ba akong tao? Meron po bang nalamangan akong tao? Panginoon, patawarin mo po ako. Lagi akong ginigising tuwing umaga para makipag-ibigang muli sa Kanya. Na isang lalaking may patutuo. Simula nung siya'y kausapin ng Diyos, prepare for your death. For 55 years, lagi niyang pinaghahandaan ang kanyang kamatayan. At 90 anyos na siya, buhay pa siya. Hello? Kaya nga, unawain mong mabuti, dahil ang isang taong nakahandang mamatay, hindi nag-iiwan ng kasiraan. Ang isang taong mamamatay na ginagawa niya ang lahat ng preparasyon at lahat ng kabutihan. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti, there is wisdom in death preparation. Hindi ka po mamamatay. Ang Panginoong Jesucristo, ihuhulog na sa bangin pero hindi siya mahawakan. Why?
Dahil ang sabi ng Panginoon, it is not yet time. But I will die outside of Jerusalem. Lagi sinasabi ng Panginoon, I will die. I came to die. Kaya nga, unawain mong mabuti, God knows everything. At mapapansin mong you are in the fat of life if you are joyful. Amen? It is righteousness and joy in the Holy Ghost. Peace and joy in the Holy Ghost. This is the path of life. Righteousness is right living. Righteousness is right thinking. Righteousness is holy living. A life without sin. A life without blame. A life without stain. That is holy and righteous life. And it is only Jesus that can make that wonderful state of being. It is only Jesus. So you are in the path of life if you are full of joy. At kailan ginagamit ang joy kapag marami kang problema at pagkalito? Count it all joy when you suffer various trials. Laging tatandaan mo po, kaya tayo dinaraan sa pagsubok para i-develop sa atin ang endurance and patience. Kapag ikaw po ay pasensyoso o pasensyosa at kung ikaw po ay matiisin na, saka ka pagpapalain ng Diyos ng 600,000. Amen? Praise God. Amen? Dahil kung hindi siya matiisin, yung nakupit sa kanyang 1,000,000, baka siya ay magwala. Nakukuha niyo po? At ibubuelta ng Diyos ng patong-patong yung kinupit na 1,000,000 sa kanya. So, fullness of joy. In thy right hand, there are pleasures forevermore. You will enjoy your life. You will enjoy your family. You will enjoy your house. Why? Because of the presence of the Lord. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. You will enjoy your husband. You will enjoy your wife. Sa mga lalaki, wife. F, hindi wife. Hindi pamunas. so in thy presence is fullness of joy. Amen? Hallelujah. At thy right hand there are pleasures forevermore.
Oh, purihin ang Panginoon. Ako ang hari, ako ang uno sa aking sambahayan. Ako ang masusunod, pero ang asawa ko ang liig. So, ang liig ang nasusunod, hindi ang ulo. Amen? So, I love my wife. Kaya nga, unawain nating mabuti, ang unang katangian ng isang pastor, meron siyang matatag na pamilya. Amen po ba? At ang buo niyang sambahayan ay sumusunod sa paglilingkod sa Diyos. So, at thy right hand, there are pleasures forevermore. Ano po yung pleasure? Kasiyahan. Magkakaroon ka ng kasiyahan. Kahit sa 5 pirasong okra, almusal ko na po. Kaya masaya yung asawa ko dahil hindi ako mahirap pakainin. Hello? Amen. Oh, ang Diyos. Sabi nga ng anak ko, yung isa kong anak na lalaki, sabi niya, Daddy, hindi ko alam ang sikreto mo. Bakit hindi ka nagkakasakit? Sabi ko, puno ako ng salita ng Diyos, anak. Mapagurin sila Pero ako walang pagod because of the Word of God. My food is the Word of God. Amen? Di po sabi ng Panginoon, nung ibili siya ng pagkain, alas 3 na ng hapon, kumain ka na po, Panginoon, hindi ako nagugutom. I'm not hungry. I'm not hungry. Nag-isip sila, wala namang kinain ito, bakit hindi ito gutom? Nagtanong sila, bakit po hindi ka gutom? Because my food is to do the will of my Father. Kaya kapag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, tayo po ay magiging malusog. Kausap ko ang isang radio listener, sa Diyos po ang kaluwalhatian, hinahamon ko lang sa kayo. At ang sabi niya, sino po itong kausap ko? Si Brother Greg ako. Talaga po bang kayo si Brother Greg? Sabi ko, ako. Bakit ba? Kasi po, iba ang boses niyo, bata. Nakikipagtalo pa na hindi raw ako si Brother Greg. Hindi ko naman alam kung boses ko nga ay bata sa telepono. Pero yun ang kanyang patutuo at ako'y lalong sumigla. Na kapag ikaw nga pala ay nagpapatuloy sa Diyos at pinuspos mo ang iyong buong pagkatao ng salita ng Diyos, tatanda ang katawan pero hindi ang boses. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Amen po ba? Kaya hangarin mo ang presensya ng Diyos ay samahan ka. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, God knows who you are. Yan po ang malaking katotohanan ng kilala ka ng Diyos. So if you will accept that God knew you, kung iyon tatanggapin, kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos kung saan Kanya dadalhin. So, una, God knows your name. He will call every one of us in our name. Praise God. Personal po ang Diyos. Di po ba pag minsan nakakalimutan natin ang pangalan ng kaibigan natin, lalo na't matagal nang hindi natin nakikita. Sino po rito ang nakakaalaala pa sa pangalan ng kanilang mga kaeskwela nung siya ay elementary? Wala na po. Ano po? Pero ang isang hinangaan ko sa nanay ko, school teacher po siya, kahit 80 plus na siya, kilala niya yung kanyang mga estudyante. Sabi ko, hanga ako sa nanay ko. Dahil binigyan ng Diyos ng matalas na memorya. Kaya nais kong ating maunawaan, higit sa katalasan ng memorya ng sinumang taong matalas ang memorya ng Diyos. Kilala ka ng Diyos at alam ng Diyos ang iyong kalagayan, alam ng Diyos ang iyong karaingan, alam ng Diyos ang iyong kalungkutan, alam ng Diyos na kayo'y nagkagalit kagabi na mag-asawa, alam ng Diyos. Pero gayon pa man, ikaw at ako'y iniibig pa rin ng Diyos. God knows your name, God knows your thoughts. Alam ng Diyos ang iyong iniisip at aking iniisip 24 oras. Sa Psalms 139 verse 1, O Lord, Thou hast searched me and known me. So alam ng Diyos ang buo nating pagkatao. Wala tayong maitatago, wala tayong maililihim sa Diyos.
Alam ng Diyos ang iyong, kung ikay bata pa, alam ng Diyos ang iyong crush. Alam ng Diyos na gusto mong magkapamilya. Alam ito ng Diyos. Kaya kung gusto mong matuloy yun, ang kakausapin mo ay ang Diyos. Naalala ko ang isang patutuo ng isang babae sa isang simbahan sa Korea. Nang sabi niya at the age of 32, matanda na siyang dalaga, at ang sabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako pwedeng magkaasawa sa edad kong ito. Pero siya po'y nanalangin. At dahil itinuro ng pastor, kung ano man ang iyong kailangan, be specific. Kaya't naglagay siya ng prayer request at kumuha siya, nag-drawing siya. At kahit hindi siya marunong mag-drawing, inilagay niya ang gusto niya doon sa mapapangasawa niya. Ang gusto niya ay Eurasian. Dahil Korea po yun. Ang ibig sabihin, mistisong Asiano at European. Kaya Eurasian. At ang gusto niya, specified po niya, ang gusto niya ay teacher. And then, ang pangatlong kanyang request ay mahilig sa pag-awit. At yun po inilagay niya sa prayer request ng kanilang simbahan at kanyang pinaniwalaan dahil yun ang turo ng kanilang pastor na kung ano ang iyong hinihingi, paniwalaan mong nasa iyo na. So pinaniwalaan niya. At lumipas ang isang taon, merong isang lalaki na Eurasian na nagkagusto sa kanya. Pero sabi niya, Eurasian, pero wala yung dalawa eh. Teacher at lover of music. So, hindi siguro ito. Naghintay pa siya. Pero, nag-apply sa kanilang simbahan na magturo ng music. So, ito na yung aking kahilingan sa Diyos. At sila po ay naikasal. At hanggang ngayon, sila po ay maligaya. Dahil taon-taon po ako'y nasa Korea. Kaya pag naaalala ko yon, laging tatandaan mo, ang Diyos po ay napakabait. Alam niya ang iyong kalagayan, kaya wala pong pwedeng manatiling dukha. I tell you, wala pong mananatiling mahirap kung ikay maniniwala na alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo. So God knows your name. John 10:3. So kilala ng Diyos ang iyong pangalan. Kaya nga ating unawa, to Him, the porter openeth, and the sheep hear His voice, and He calleth His own sheep by name, and leadeth them out. So ikaw po ba'y may pangalan? Nung araw, ang pangalan ko'y Goyo. At nag-Maynila ako at naging Greg. At kapag galit ang nanay ko, ang tawag niya sa akin, Gregorio. Pero ano man ang itawag sa akin, kilala ako ng aking Panginoon. Amen? Hallelujah! So, He calleth His own sheep by name and leadeth them out. So pag tinawag ka, ikaw ay pangangasiwaan ng Diyos. Kaya kung marinig mo ang tinig ng Diyos, huwag ka nang magpakatigas pa ng puso. Ang ating kabiguan, that is a call from God. Ang ating pagkalugi, that is a calling from God. Nang ibig sabihin, anak, nagmamataas ka na sa akin. Anak, malayo na ang puso mo sa akin, kaya bibigyan kita ng pagkalugi ngayon. So God is speaking to you. God desire your love. Amen? So bumalik ka na sa Kanya at aayusin niya yung iyong pagkalugi, ibabalik niya ng doble yung nawala sa iyo. At ang iyong gagawin lamang ay bumalik sa Kanya. Opo, Panginoon. Let there be an admission of our fault, our mistakes, our sins. Ask for forgiveness. And then thirdly, He knows every word you speak. Alam niya ang lahat ng ating sinabi, kaya wag na tayo magsisinungaling sa Diyos. Alam niya ang lahat. Sa Psalms 139:4, alam ng Diyos ang lahat ng ating sinabi mula bata pa tayo hanggang ngayon at sasabihin pa natin sa darating na panahon.
Psalms 139 verse 4. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it all together. Lahat ng ating sinabi at lahat ng ating sasabihin ay alam ng Diyos. Kaya siguraduhin mo na ang sasabihin mo ay mabuti. Na ito ay pumapabor at ito ay nakikipagkasundo at nakakipag-isa sa Diyos. Ano ang salita ng Diyos? I want you to be prosperous. I want to promote you. So makiayon ka doon sa kanyang salita. Amen? Kaya kailangan ng salita mo, yes Lord, payag ako doon sa proposal mo na ako ay payamanin. Hello? Payag ako doon sa proposal mo na ako ay i-promote. So do the performance and the accomplishment of your word. I believe it and I believe you. Kaya nga, ang presensya po ng Diyos ay kasama natin 24 oras araw-araw. Kaya wag mong sasayangin ito sa pagsasalita ng mga pag-aalinlangan, pagsasalita ng mga negatibo. Ikaw ay magsalita na ikaw ay pumapanig lagi sa Diyos, na ang Diyos ay pinaniniwalaan mong tapat, na ang Diyos ay pinaniniwalaan mong mabuti, na ang Diyos ang tutusto sa lahat ng iyong pangangailangan. And then fourthly, He knows the step you take. Alam ng Diyos yung mga hakbang na iyong ihahakbang. And then fifthly, He knows how frail you are. Alam ng Diyos na tayo'y marupok. Alam ng Diyos na tayo ay sumisira sa pangako. Alam ito ng Diyos. Pero ang katapat lamang ng ating di pagtupad sa pangako sa Diyos ay pagsisisi. Huwag kang lalayo sa Diyos kapag ikay nabigo. Kapag ikay nagkasala, huwag kang lalayo sa Diyos. Sapagkat malayo sa Diyos, hindi niya tayo pwedeng protektahan bagamat kaya niya. Kaya kailangang magbalik loob agad tayo sa Diyos. Alam ng Diyos na tayo mahina, alam ng Diyos na tayo marupok. At tayo ay muli niyang palalakasin, and then He knows how much you are able to bear. Alam din niya kung hanggang saan tayo makakapagtimpi. Alam niya kung hanggang kailan tayo makakapagtiis. There will be a time na sasabihin mo, Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, hindi ko na po alam ang aking gagawin. Panginoon, aywan ko na po kung ano ang aking mangyayari sa akin. And that is the very moment that God will take over. When the time comes, not if the time comes, when the time comes na ikaw ay tuklas na hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Yun pong sandali na imposibleng sitwasyon, ang ibig sabihin, matagal nang hindi ka dapat dumating dun sa imposible kung noon pa ay umaasa ka na lamang at nagtitiwala na lamang. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga aba. Ito po ang dapat nating buhay araw-araw. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya hindi ka makakasama ng mga tao na nagrireklamo sa mataas na kuryente, nagrireklamo sa mataas na halaga ng gasolina, sapagkat alam mo na ikay iaangat ng Diyos, alam mo na ikay tutustusan ng Diyos, because it is not you who will be anxious about how you will cope up with life. Let the worrying be on God, not on us. Kaya nga sabi ng Panginoon, cast all your cares upon me. Meron ka bang kirot na dinaraan sa iyong katawan? Huwag kang mahihintakutan sapagkat ikaw ay may mahabang buhay kay Hesus Kristo. Isang bank manager na kaibigan ng aking mga anak. Isang araw ang sabi ng aking anak, kilala niyo po ba si Tito ganito? O, kilala ko ka ako, bank manager ng isang bangko sa South. Ngayon nagkulong na po ng kwarto. Sabi ko, bakit? Abay, napaka-masayahing bank manager nito at napaka-accommodating. Dahil yung ating mga account sa Laguna, sa branch natin sa Biyaya ng Diyos Binyan, at saka yung iba pang account, kapag kapos ang cheque, hindi po niya pinalalagyan ng penalty. Hinihintay na mapunan. So napakabait po niya. Pero kaya siya ngayon ay ayaw nang humarap sa buhay. Yung maliit na bukol niya sa liig ay naging 4th stage cancer. Kaya ayaw na niyang mabuhay. Resigned na siya doon sa symptom ng cancer.
Pero kung siya lamang ay maaabot at ang sabi ko, gumawa ka ng paraan para mapuntahan ko at mabigyan siya ng pag-asa sapagkat ang simula po ng pag-alab sa Diyos ay sa punto ng kawalan. Amen po ba? Kaya nga ating unawaing mabuti, alam ng Diyos ang kalulungkot sa iyo, alam ng Diyos ang iyong pagkakautang, alam ng Diyos ang problema ninyo sa iyong pamilya, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Then another truth, He knows what you need before you ask. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan kahit hindi pa natin hinihingi. Kaya pagdating ng pangangailangan, tiyakin mo sa iyong sarili na may nakahanda ng katugunan dahil bago mo pa matuklasan, inihanda na ng Diyos ang katugunan dun sa iyong hihingin sa Kanya. At ang napakaganda sa Diyos, habang humihingi ka, lalong dumarami ang pagpapalang pwede niyang ibigay sa maraming tao. The more you get from the treasury of heaven, it replenishes itself. Hindi po nauubos ang biyaya ng Diyos. Hindi po nauubos ang pagpapala ng Diyos. Kaya kung ako ikaw, dalasan mong humingi sa Diyos. Nakukuha niyo po, isulat mo ang iyong mga prayer request sapagkat ang Diyos ang may alam kung ano ang gagawin sa iyo. Ang Diyos ang may alam kung paano ikaw pagpapalain, kung paano ikaw ay susustentuhan. Laging tandaan mo, your provision will be total and your blessing will be in a continual flow. Tuloy-tuloy po ang iyong pagpapala at buo po at ganap ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero meron pong requirement. Kailangan pong magtiwala kang lubusan sa Diyos. Ngayon po, ito po ay isa lamang sa ilang mga katotohanan na alam ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Now that you know that God knows, ngayong alam mo na alam ng Diyos ano ang iyong gagawin. So, kapag iyong pinaniwalaan na alam ng Diyos kung paano katutustusan ang pambayad sa iyong utang, ikaw po'y magdidiwang sa Diyos. At ikaw po'y magbubulay sa salita ng Diyos. Ikaw po'y kukuha ng mga pangako ng Diyos. Ngunit nais kong ipaunawa sa iyo, it is not enough to find a promise from the Bible. It is not enough. You have to act by faith because it is only faith that pleases God. And not only faith, but you have to be diligent. What is diligence? Na kahit ano ang hirap, iyong ipagpapatuloy na paniwalaan ng Diyos. And I am sure that you are all diligent because you keep on attending the worship service of God. You have diligence dahil ikaw ay naririto kahit malayo yung iyong pinagmulan. So malaki ang pag-asa mo sa hinaharap. Amen? Because we know that God knows ano ang ating gagawin. Tayo ay manalig, magtiwala. Kung may sakit ka, ikay pagagalingin ngayon. At kung hindi man ngayon, bukas o makalwa, pero bibigyan ka ng Diyos ng kasapatan na mapagtiyagaan mo, mapagtiisan mo yung kirot. Ang Diyos ay napakabuti at ang kanyang pagpapagaling ay sigurado at ang kanyang sustento ay garantisado at ang kanya lamang hinihintay. Aminin mo na kailangan mo siya. Do you need God? Do you need Jesus? I need Him every single second of my life. At kapag buo at ganap na iyong sinasabi, in the midst of your millions, if you have, huwag kang magtitiwala doon. Isang hangin lang, ililipad na yon. Pero kung tiwala mo sa Diyos, daragdagan pa yon. Kung ang tiwala mo ay ang Diyos, poprotektahan yon. Hallelujah! Kung ang tiwala mo ay Diyos, ang iyong kinabukasan ay sigurado. Now that you know that God knows, ano ang iyong gagawin? Ang dapat na gagawin mo ay tuloy-tuloy. Number one, be aware that God loves you. Kailangang mailagay mo sa iyong kamalayan at sa sistema ng iyong isipan na ikaw ay iniibig ng Diyos. Depend on the constant, unchanging love of God.
Amen po ba? Magpatuloy kang umasa sa walang katapusan at hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos. And then second, be conscious that God desire to prosper you. Awareness, consciousness. And then thirdly, know that He will always strengthen you. Alamin mo at paniwalaan mo na ikaw ay laging bibigyan niya ng kalakasan. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, alam mo na alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Alam mo na sa Diyos magbubuhat ang iyong kagalingan. Alam mo na sa Diyos magbubuhat ang lahat ng iyong tusto. Sa Psalms 121 verse 1. Psalms 121 verse 1. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Verse 2. My help. Sabay-sabay tayo. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Yung iyong utang na 3 milyon, hindi po yun papantay sa langit at lupang linikha niya. Baka hindi pa kasinlaki ng alikabok yung 3 milyon na kailangan mo. Hello? Because He made heaven and earth. Siya ang lumikha ng langit at lupa at dahil siya ang lumikha, ipagkakatiwala ko ang lahat-lahat ng pangangailangan ko sa Kanya. Dahil siya ang lumikha at makalilikha siya ng muli para tustusan ka, para ikaw ay patibayin, para ikaw ay pagalingin. Kayang-kaya ka ng Diyos na pagtapusin sa iyong pag-aaral. Pero ang gagawin mo, magtiwala kang lubusan sa Diyos, paglingkuran mo ang Diyos, sambahin mong lagi ang Diyos. Hallelujah! My help cometh from the Lord. So it is a decision and it is a quality decision. When you decide today that you will trust wholly and yield totally and depend fully, lubusan, wholly, totally, and fully, na ikaw ay aasa lamang ay sa Diyos, I assure you, you will always walk satisfied. And then sasabihin ng iyong mga kamag-anak, ang Diyos ay nasa sa iyo, kaya ikaw ay masaya. Ang Diyos ay nasa sa iyo, kaya ikaw ay hindi nagkukulang. Kaya nga po, ngayong umagang ito, decide that you will depend totally, yield completely to the Lordship of Jesus. Ipinagmalaki ng Ama sa Jesucristo. Ipinagmalaki ni Pedro si Jesucristo. Ipinagmalaki ng Banal na Espiritu si Jesucristo. Ipinagmalaki ni Pablo si Jesucristo. Atin din siyang ipagmalaki. Amen? Kaya ngayon, let us make a prayer of commitment to the intent na ating ipagmamalaki lagi ang Panginoong Jesucristo. O Diyos aming Ama, Ikaw po ay napakabuti. At Ikaw po ay aming pinagtitiwala ang hustuhan ngayon. Kaya kaming lahat ay nagtatalaga ng aming full commitment upang mabuhay kami na umaasa lang ay sa iyo. Bigyan mo kami ng kalakasan upang ito ay may pagpatuloy sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Ang natapos pong mensahe ay napakahalagang aral na kung ito ay iyong isa sa puso at kung ito ay iyong isa sa isip, para magkaroon ka po ng isang isipan na laging malusog, memoryang laging malusog, isagawa mo ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, God is with you all the time. Use that wonderful truths. Gamitin mo itong katotohanan ito at ikaw po ay makakaranas ng pagdinig na maririnig mo sa tao. Kasama niya ang Diyos, kaya siya ay matagumpay. At nawa, maranasan mo ang pagsama ng Diyos. Magtagumpay tayong lahat. In Jesus' name.
Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.